So yan, no, what is up sa inyo? So for today, ang ituturo ko sa inyo ay about Photopea. So, punta lang tayo dito sa Google. Search lang natin ay Photopea. Photopea. So, at una natin makikita ay itong pinakauna, yung photopea.com. No, so pumunta tayo dyan. So, konting introduction lang. Photopea is like pinagsama-sama ng mga Adobe products at yung iba pa. So kung makikita nyo dito sa baba ng screen, so meron na tayong PSD, may AI, may XD, pwede siyang gamitin for Figma, for Sketch, for PDF, for RAW, and any type of image. No? So, etong Photopea ay any alternative. So kung wala kayong pambili ng software, Adobe software, or pang subscription, so pwede natin magamit ito through online. So libre lang siya. So ngayon, punta tayo sa new project. So click lang natin yung new project and then makikita na natin dito na meron tayong iba't ibang klase ng resolution or screen size or display size na by pixel. So meron tayong pang YouTube profile, meron tayong pang thumbnail, pang FB page cover, FB shared image, FB event image. Next, kung meron pa tayong iba, so ito ay pang social lang. So meron din tayong pang print, so iba't ibang klaseng sizes. Meron tayong pang photo, pang screen, pang mobile. So dahil nga meron tayong pang Figma and Sketch, so pwede yan, or pang PDF. Next is ads. So ayan, yung mga ganyang klaseng cases. So ngayon, pwede ka namang customize ng kung anong gusto mong screen resolution size. Katulad ng sa um, Photoshop or Adobe AI. So pwede kang mag-set ng sarili mong width and height. So pwede ka pumili from pixels, percent, centimeters, millimeters, and inches. So for me, mas preferred ko yung inches dahil parang mas na-visualize ko na yung project size kung halimbawa siya i-print man, no? So for the sake na natatansya ko na yung aking um, ginagawa, no? So inches. Next naman meron din tayong mga templates na pwedeng gamitin dito, no? So scroll up, scroll down nyo lang. So itong mga nasa gilid is syempre dahil siya ay free website, so meron tayong mga ads na nakikita dito sa bandang gilid, no? So ayan. So ito yung mga templates na pwede natin gamitin. But for now, ang gagawin natin ay tungkol sa pen and brush tutorial using Photopea. So sa width, pagpalagay na natin 3 inches lang. So para maliit lang yung screen resolution. Yeah, kung papansin nyo, nagbago agad yung mga templates na pwedeng gamitin, no? Using paglalagay lang ng tawag dito, ng size ng width and height. So yan, pa-square siya. So 3x3. So makikita nyo na agad na mayroong mga lumalabas na templates. So for the TPI or pixel per inch, isiset ko yan lagi sa 300. So yan, nagbago yung screen size natin. Baguhin ulit natin, gawin natin 3x3. So, pwede ka pumili sa background kung white background, black, transparent, and kung customizable. So, syempre, for the sake of this tutorial, so white lang muna yung gagamitin natin. So, create. So, yan. So, kung makikita nyo, parang style Photoshop din siya, no? So, pangalan ay newproject.psd. So, hindi ko na rename yung ating project. So, ang ituturo ko ngayon sa inyo ay kung paano mag-place ng isang image, no? So, try natin yon. So, punta dito, tulad sa Photoshop, punta tayo dito sa File, Open and Place. And then, hanapin natin yung image na gusto natin. Halimbawa, ito. No? Yung pusa na yan. So, next, open natin yan. And then, boom! So, nandito na siya. So, pag una nyo siyang binuksan, hindi nyo agad ma-resize. So, unlike Photoshop, pwede tayo mag-Control T para sa transformation. Yung mawawarp natin siya. So, hindi. So, dito, pag unang beses nyo siya inopen sa browser nyo, so wala pang cookies, click nyo itong
move tool or yung letter V. Then, check natin yung transform controls para makita natin yung size. So, yan. Next naman, so dahil meron na tayong parang reference, so ang ituturo ko na sa inyo ay ang paggamit ng brush tool and ng pen tool. So, katulad lang din talaga yung features niya ng Photoshop. So, ito yung pen tool. So, kung makikita nyo naman dyan, or pwedeng pindutin nyo din yung letter P para sa pen tool. So, yung pen tool natin is like para siyang sa AI, which is um, automated na nafe-feel yung loob nung ating sineselect, no? Yan, parang ganyan lang. So, okay na yan. So, Control Z natin. So, delete natin yan. And automatically, napupunta siya as shape, no? So, nasa-save siya as shape. And then, so yun. So, pwede tayong, may settings dito kung gusto nyo walang fill at stroke yung gagamitin nyo. So, pwede kayong mag-ano ng stroke dito. So, pwede kayong pumili ng kulay na gusto nyo. So, sa akin, black. No? And then, halimbawa, gagawin natin tong pusa na to. So, pag mag-move ka ng mga guides yung tawag dyan, move tool lang yung gagamitin natin or yung V, no? Letter V. So, pagka i-zoom mo naman siya, just click Control, Alt, tapos yung scroll. So, yan. Next, or kung wala naman kayong dinagana yung control keys nyo, wala kayong scroll up, so eto lang yan, nasa tabi, yung zoom tool. So, yan, pwede natin siyang i-zoom or pwede natin siyang i-zoom out. Zoom in and zoom out. Okay, next. Sa paggamit ng pen, so para maano mo siya, tawag dito, para magalaw-galaw mo yung screen na hindi nagagalaw yung image na display natin. So, pwede itong hand tool. Yan. Yan. Hand tool or o space bar. Pindutin nyo lang yung space bar tapos galaw-galawin nyo na. So, yun. Wala tayong problema doon. Okay, next. For the shape, para sa pen tool na. So, for example, ayan, gagawa tayo niyan. So, dahil automatically, ayun na siya. So, i-set lang natin yung pixel sa medyo makatotohanang size. So, halimbawa yan, 5. Next is, gawa tayo ng ano. Op. So, parang ititrace lang natin yung pusa. So, yan. Op. Yan. So, trace lang natin ng konti yung pusa. So, gamit lang kayo ng control. Click nyo lang diinan nyo lang yung control key para kung halimbawa tapos na kayo sa isang line para hindi kayo mahirapan. So, yan. So, double click lang and then proceed sa paglalagay ng teka lang. Mali. So, proceed lang tayo dyan. So, kung sa palagay natin ay okay na siya, no? So, okay na. Nagamit na natin yung ating pen tool. So, pwede rin tayong gumamit ng shape tool. Nandito siya sa tabi. Eto, yung kung makikita nyo ay rectangle muna. So, i-right click natin yan or pindutin nyo lang yung letter U, no? So, right click natin para makapili tayo ng iba pang tawag dito, shape, no? So, ellipse yung gusto ko dahil gagamitin ko sa mata. So, let's try. So, lagyan natin tong mata. So, para ma-size nyo siya na pantay, so, i-click nyo yung shift. Diinan nyo yung shift para makita nyo yung, ay, mali. Para makita nyo yung, um, mali. Punta tayo sa shape. Ito. Op. Yung shape, so gagawin ko lang siyang, lagyan ko siya ng fill na black. So, meron siyang fill na black. Wala tayong masyadong problema. May laman.
at mamove natin siya. So, move natin doon sa tapat ng mata. So, kung papalitin nyo siya, so, palitin lang natin. Pindutin lang natin yung Alt para pantay. Okay. So, pagkatapos niyan, enter na natin siya. And next is, gawa out ulit tayo ng panibago para naman sa dun sa mata. So, tatanggalin natin yung stroke and then i-fill natin siya ng white. Yan. So, for example, yan na siya. Okay na siya, no? O, i-unhide natin yung pusa. And then, para mag-group nyo yung mga layers nyo, so, iselect nyo lang from top, control nyo yung shift, tapos click nyo kung hanggang saan yung gusto nyo piliin. Or rather, pwede nyo siyang piliin na isa-isa by using control. So, i-click nyo lang and then diinan nyo yung control para mapili yung mga layers na kailangan nyo. So, para mag-group natin siya, click lang natin yung G. Control G pala, Control G. And then, yun na. Meron na, naka-group na yung ating mga layers. So, para hindi kayo mahirapan pagdating sa pag-groupings ng inyong mga layers. Next naman is magagawa tayo ng isang layer. So, for example, ay gagawa natin siya ng, lalagyan natin siya ng kulay. So, huwag nyo kakalimutan kung saan kayong layer napindot ha, para hindi kayo mahirapan. So, halimbawa yan, tapos pili tayo ng kulay. Halimbawa, medyo light. And then, yung brush tool naman yung gagamitin natin. So, pagdating sa brush tool, so, click nyo lang ito nasa tabi, yung mukhang paintbrush. Or rather, letter B, no, sa ating keyboard. So, palakihin lang natin yung ating size. So, paano ba natin palalakihin yung size natin? Yung, alam niyo yung katabi ng enter, yung bracket. So, may dalawa yon. Yung close bracket, yung pang plus. At yung open bracket naman is yung pang minus. So, yan. Okay, so kulayan natin siya ng mabilis na mabilis lang. So, kung mapapansin nyo, medyo laggy yung ating PC kasi nga naka-online tayo. So, naka-depende din yan sa kung ano yung magamit nyo. And then, syempre, naka-open din yung ating OBS for screen recording. Kaya, ganun siya. So, for example purposes lang naman ito, no? Para alam nyo yung process kung paano ginagawa yung mga ganitong klaseng bagay. So, ayan. So, kulay lang tayo konti. Next. Ayan. So, for example, ganun siya. Mukha siyang hubad, no? Parang wala siyang skin. So, para burahin natin yung sobra, pwede tayong gumamit ng pen tool. Mali. Mali. Parang katulad sa, i-open natin yan. So, tanggalin natin yung stroke. Tapos, delete. Delete natin to. Yan. So, okay na. So, ganun. So, ibaba lang, i-close natin yung folder na yun and then, duplicate lang natin yung layer. Ayan. So, ngayon na-duplicate na natin siya. So, ito na siya lahat. So, para ma-move natin yung lahat, wala tayong other choice kundi i-select ulit from top to bottom and then saka natin siya move. So, kailangan sa katapat, no? And then, next is punta tayo sa edit, transform, and then i-rotate natin siya. Rotate it. Hindi. Teka lang. Edit, transform, rotate, flip horizontally. Yan. So, ngayon, na-flip horizontally natin siya. Idikit na natin siya ngayon. So, ayan. Tada! Ngayon ay medyo okay na siya. So, ngayon, kung makakuha nyo na yung idea, no? So, ayan. Dahil meron na kayong konting idea. So, parang ganyan yung vectorization ng paggamit sa Photopea. So, using pen tool, move tool, and yung brush tool. Kung may mga gusto pa kayong itanong, no, ng mga bagay-bagay, so comment down below lang and then try natin gawa ng video or sagutin natin yan through the comment section. And yun lang sa ngayon. Peace.